Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jonas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Tatang Edgardo, dito po oh. Marami po ako naipong mga lata at bote. Talaga ba? Sandali lang, Jonas, ha? Isisilid ko lamang sa sako tong mga naipon mo. Sige lang po, tatang. Aantayin ko po kayo. Ay nako, mukha ngang wala na akong paglalagyan yan dito sa kariton ko, ha? Pero sige, kukunin ko na yan. Mga ilang kilo ba sa tingin mo yung mga naipon mo? Ang sabi po ni nanay, wag ko na pong pabayaran sa inyo. Saka heto po oh, ipinagluto niya po kayo ng lumpia. Ibigay ko daw po sa inyo pag dumaan kayo. Nako, maraming salamat ka mo, ha? Napakabait talaga ng nanay mo. Aba, mukhang masarap yung lumpiang ito, ha? Syempre po, si nanay po yung nagluto niyan eh. Sige na po Manong, kailangan ko nang pumunta ng eskwelahan. O sige, iho. Ipaabot mo sa nanay mo ang pasasalamat ko. Pag-uusap ni Jonas at ng kilalang mangangalakal sa bayan na si Tatang Edgardo. Halos araw-araw dumaraan ang matanda sa kalye kung saan nakatira sina Jonas. Nag-aaral pa lamang sa elementarya ang pasli nang una niyang makilala ang matanda. Simula noon, palagi na silang nag-uusap at kung minsan, pinapakain pa ito ng mga magulang ni Jonas. Mabait at napakasipag. Madalas kahit umuulan nakikita pa din nila itong naglalakad sa daan. Tulak-tulak ang sira-sirang kariton. Ang dahilan ng matanda, kailangan niyang kumita ng pera para may makain sa araw na yon. Dahil naaawa ang ina ni Jonas, sinabihan niya itong doon na manirahan at para naman may kitain, bibigyan niya ito ng trabaho bilang hardinero. Ngunit tinanggihan niyo na matanda. Ayon sa kanya, may dahilan kung bakit mas gugustuhin niyang sa lansangan tumira. Hindi naman namilit pa ang ina ni Jonas. Ngunit naging palaisipan ito sa paslit. Hanggang sa isang araw, hindi na nila nakita ang matanda. Sa paglipas ng ilang taon, muling nagtagpo ang landas ni Jonas at ni Tatang Edgardo. Na mga sandaling ito, kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo ang binata. Naglalakad. Pauwi ito nang makasalubong ang isang matanda na may pasang-pasang sako. Naging ugali na ng binata na tumulong. Kaya nang makita nito ang matanda, kagad niyang kinuha ang pasang sako. "O Manong, mukhang mabigat yang dala mo ah. Tulungan ko na po kayo." Wika ni Jonas. Nagulat pa ang matanda nang biglang kunin ni Jonas ang bitbit. "Nako iho, wag na. Marurumihan lang ang uniforme mo." "Hindi po Manong, ayos lang po. Biyernes naman na ngayon eh. Wala na akong pasok kinabukasan. Saan niyo ba dadalhin yung mga ito?" Teka, parang pamilyar ho kayo sa akin ah. Sandali lang. Tatang Edgardo, kayo po ba yan? Jonas! Ikaw nga. Oo, ako ito. Aba, ang laking bata mo na. Mahabang panahon ding hindi nagkita ang mga ito. Ngunit parang walang nagbago sa itsura ng matanda. "Tatang Edgardo, parang hindi ho kayo tumatanda no? Saan po ba kayo nagpunta? Ang tagal niyong nawala eh."
may kinailangan lang akong gawin. Kayo ng nanay mo, doon pa rin ba kayo nakatira? Inaya ni Jonas sa isang kainan ang matanda upang doon ituloy ang pag-uusap. Ang mabuti pa, kumain po muna tayo. Tanghali na po at medyo nagugutom na ako eh. Ako nga din, Iho. Sige, ikaw ang bahala. Pero idaan na muna natin sa bentahan yung dala kong kalakal. Sige po Manong, ako nang magdadala nito. Nagpunta ang dalawa sa bentahan ng mga kalakal. Ipinagbili ng matanda ang naipong mga lata, maging ang mga bote. Matapos ay nagpatuloy na ang mga ito papunta sa isang kainan niya. Doon pa din po kami nakatira. Kaso malimit na lang ako kung umuwi. Nagtatrabaho na po ako habang nag-aaral. Napakasipag mo talagang bata, ano? Kagaya ng iyong ina. Napakabait mo rin. Maraming salamat sa pagkain ha. Pero baka gabihin ka. Kailangan po lalo pa ngayon na napakahirap ng buhay. Sige na po Tatang Edgardo ha. Paminsan, dumalaw din kayo sa bahay. Matagal na din kayong hinihintay ni nanay. O sige, dadaan ako doon minsan. O siya, Iho, mauuna na din ako. At may kailangan pa akong gawin. Matapos ang maikling pag-uusap, muling nagpaalam si Tatang Edgardo. Masaya si Jonas dahil buhay pa ito at malakas pa din. Inakala ng binatang patay na ito kaya hindi na muling makikita ang matanda. Kinabukasan, araw ng Sabado, matapos ang trabaho nagpasya ang binatang umuwi sa kanila upang sabihin sa ina ang nangyari. Natuwa naman ito sa mga nadinig. Talaga ba? Buhay pa si Tatang Edgardo? Bakit hindi mo kagad isinama dito sa bahay? Yun nga po, Nay. May mga inaasikaso pa daw po si Tatang Edgardo. Hindi na po ako nagtanong dahil sinabi naman niya na bibisita siya. Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa Diyos at buhay pa siya. Ano na pala yung itsura niya ngayon? Yun nga po, Nay. Parang hindi po tumatanda si Tatang Edgardo. Kung ano yung itsura niya noong huli natin siyang nakita, ganun pa din ngayon. Medyo humaba lang ng konti yung buhok. Ganun ba? O siya, kumain ka na muna ha. At lalabas lang ako sandali. May bibilhin lang ako sa palengke. Ikaw nang bahala muna dito ha. Kinagabihan, pagkatapos kumain, napansin ni Jonas na tila namumutla ang ina at parang nanghina. Pupunahin na sana ito ng binata nang biglang matumba ang ina. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Nay, gumising po kayo! Ngunit hindi sumasagot ang ina. Dali-daling lumabas ng tahanan si Jonas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pagkarating sa labas, sakto namang nakita nitong nakatayo si Tatang Edgardo sa gilid ng daan. Tatang Edgardo, mabuti po at nandito kayo. Si nanay po, kailangan niya ng tulong. Biglang nawala ng malay Hindi ko po alam kung bakit. Yan mismo ang dahilan kung bakit ako narito, Iho. Nasaan ang nanay mo? Laking pagtataka ni Jonas sa sinabi ng matanda. Dali-dali itong pumasok. Pagkarating ng sala, kagad nitong dinaluhan ang walang malay na ina ni Jonas. Ano po sa tingin niyo yung nangyari kay nanay? Alam kong hindi ka maniniwala, Jonas. Pero ang nanay mo, may gambala akong nararamdaman sa kanya. Gambala? Parang bati po ba ng engkanto?
Parang gano'n na nga. Pero mas matindi ang ginawa sa kanya. Ang totoo niyan, nakita ko siya kanina sa palengke. May nakasagutang babae ang iyong ina. Sa kasamaang palad ang babaeng yon, isang mangkukulam. Paano niyo po nalaman yun, Tatang? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Kailangan ko ng tubig na may asin. Magdala ka na din ng kandila kung meron. Dali-daling sumunod ang binata. Kumuha ng mga bagay na sinabi ng matanda. Heto na po, Tatang. Bakit? Ano po bang gagawin niyo? Gagamutin ko ang nanay mo. Kailangang makontra ang ginawa ng mangkukulam na yon sa kanya. Kung hindi, maaari niya itong ikamatay. Nagulat si Jonas sa sinabi ng matanda. Hindi nito akalaing gano'n na pala kalala ang lagay ng ina. Bakit naman hukukulamin si nanay? Ano bang ginawa niya? Mamaya natin malalaman, iho. Sa ngayon, hayaan mo muna akong gamutin ang nanay mo. Nagpatuloy ang matanda sa ginagawa. Tahimik namang nanonood si Jonas. Kinuha ang kandila. Sinindihan. Nagsaboy ng asin sa tubig. Pinatak doon ang mga natutunaw na kandila. Maya-maya may lumabas na imahe. Nanlaki ang mga mata ni Jonas. Dahil nakita nito unti-unti ang naging wangis ng tao. Ang mga kandilang pumapatak sa tubig. Teka, sino naman po yung taong yan? Yan ang mangkukulam na gumagambala sa nanay mo. Ngayong alam ko na kung nasaan siya. Kukontrahin ko muna ang ginawa ng babaeng yan bago ko parusahan. Naglabas na mga kagamitan ang matanda. Ang nakaagaw pansin kay Jonas, ang inilabas nitong maliit na itim na kahoy. Tatang Edgardo, ano po ba yung kahoy na yan? Ito ang tinatawag na dignum. Mabisang pangparusa sa mga mangkukulam at elementong nanggagambala sa mga tao. Manood ka, Jonas. Ganito ang nangyayari sa mga nilalang na gumagamit ng kapangyarihan mula sa kaliwa. Kaliwa? Ano naman po yun, Tatang? Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, manood ka na lang muna. Itinuloy nito ang panggagamot. Nag-usal ng mga dasal. Inihip sa palad. Inilapat sa noo ni Aling Lolita. Makailang ulit niya itong ginawa hanggang sa magkamalay ito. Nay, nadidinig niyo po ba ako? Huwag kang maingay. Hindi yan ang nanay mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang? Pinapasok ko sa katawan niya ang kaluluwa ng mangkukulam. At para maunawaan mo, manood ka munang mabuti. Inilapat nito ang hawak na dignum sa palad ni Aling Lolita. Nakita ni Jonas na tila nahihirapan ang ina. Teka lang po, ano po bang nangyayari kay nanay? Hindi ang nanay mo ang nahihirapan, iho, kundi ang kaluluwa ng mangkukulam. Nararamdaman niya ang parusang ibinibigay ko. Ikaw, mangkukulam, nadidinig mo ba ako? Sabihin mo kung sino ka. Dumilat si Aling Lolita. Tumitig ng masama kay Tatang Edgardo. Nasaan ako? Anong ginagawa mo sa akin? Magpakita ka. Tanong ko ang sagutin mo. Sino ka? At anong kasalanan sa'yo ng babaeng ito? Magpakita ka sa akin nang malaman mo kung sino ako. Aba, makikipagmatigasan ka. O sige, walang problema.
May kung anong kinuha ang matanda sa bulsa. Inilagay naman ito sa kaliwang kamay. Habang nag-uusal ng mga dasal, ilang sandali pa, napasigaw ang nilalang na nakasanib sa katawan ni Aling Lolita. Walang hiya kang matanda ka. Itigil mo yung ginagawa mo. Nakakabingi. Ngunit tuloy-tuloy pa din sa pag-uusal si Tatang Edgardo. Hindi na mapakali ang nakasanib. Sinusubukan itong agawin ang kamay mula sa pagkakahawak na matanda. Ano? Sasagutin mo na ba ako ng maayos? Manigas ka, tanda. Ganon. O sige, tignan natin kung sino ang maninigas. Ang totoo, binigyan pa kita ng pagkakataon. Kaya kong pagalingin ang biktima mo kahit hindi mo pa alisin ang inilagay mong sakit sa katawan niya. Pero ngayon, kung nakikipagmatigasan ka sa akin, papatayin na lang kita. Sa tingin mo, matatakot ako sa mga sinasabi mo? Marami na akong nakaharap na manggagamot at lahat sila hindi ako kayang patayin. Siya nga ba? Pues pasensya na dahil hindi ako kagaya nila. Maya-maya pa, binitawan ni Tatang Edgardo ang kanang kamay ni Aling Lolita. Itinutok na matanda ang hinlalaki sa leeg ng pasyente. Nadinig pa ni Jonas ang tila sinasakal na boses ng nakasanib. Kung ayaw mo talagang umamin at makikipagmatigasan ka sa akin, pasensya na. Marami pa akong kailangang gawin. Wika ng matanda. Sabay aktong ginilitan nito ang leeg ng pasyente. Nanginig ang katawan ng ginang. Muling nawala ng malay. Inutusan na matanda si Jonas na kumuha ng isang basong tubig. Pagkabalik ng binata, nakita nito si Tandang Edgardo na nag-uusal ng mga dasal sa magkabilaang palad. Inilapat ito sa pisngi ni Aling Lolita at ilang segundo lang ang nakalipas. Nagkamalay na ito. Teka, anong nangyari? Bakit ako nakahiga rito? At teka, sino naman yung taong yan? Tatang Edgardo, ikaw ba yan? Oo, Lolita. Ako nga ito. Maligayang pagbabalik. Sandali lang at huwag ka munang tatayo ha. Nanghina ka ng husto dahil sa nangyari. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang nangyari sa iyo at napag-interesan ka ng mangkukulam? Hindi ako sigurado sa mga sinasabi mo, Manong. Marami akong nakakasalamuhang tao eh. Pero kahapon, habang nasa palengke ako, nakasalubong ko si Aling Pasing. Kung natatandaan mo, Jonas, siya yung matandang may utang sa atin. Binati ko lang naman at tinanong kung kailan niya babayaran yung utang. Ayun, nag-iskandalo sa palengke. Tinalikuran ko na lang kesa lalo pang magkagulo. Tama naman ang ginawa mo, Lolita. Pero talagang may pagkahayop yung sinasabi mong babae, no? Hindi ako maaaring magkamali, Lolita. Siya mismo ang kumulam sa'yo. At siguradong bukas, paglalamayan na siya ng mga kamag-anak niya. Malapit lang dito yung bahay na matandang yon. At kung ano man yung mangyari sa kanya, siguradong malalaman din natin. Nakikinig lamang si Jonas sa mga ito. Nag-aantay ng pagkakataong masolo si Tandang Edgardo dahil napakadami nitong tanong sa isipan. Maya-maya pa, tumayo na ang ina. Nagpunta ng kusina upang magluto ng hapunan. Sinabihan din ito si Tatang Edgardo na doon na maghapunan bilang pasasalamat.
Kinuha naman ng binata ang pagkakataong yun upang magtanong tungkol sa mga nasaksihan. Tatang, paano po ninyo ginawa yun? Ang alin, iho? Ang dami kong ginawa kanina. Alin doon ang tinutukoy mo? Yung buong proseso po, tatang. Simula ng pag-alam nyo sa nangyari kay nanay, hanggang sa tuluyan nyo siyang napagaling. Gusto ko pong malaman lahat. Mahirap ipaliwanag ang ginawa ko, iho. Pero sige, sisikapin kong isa-isahin ito para mas maunawaan mo. Ang tawag sa ginawa ko kanina, kumbate espiritual. Isa itong uri ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong espiritu. Kung ganun, parang yung kaluluwa mo'y nakikipaglaban. Ganun po ba yun, tatang? Magaling. Pabilis kang makaintindi. Oo, tama ang sinabi mo. Ngunit hindi yung ganong kadali. Dahil kailangan mong kumonekta sa espiritu ng makakalaban mo. Dahil kung hindi, mawawala ng silbi ang mga tigalpong ibabato mo sa kanya. Kumonekta? Alam ko na. Kailangan mo siyang matuntun. At kagaya ng ginawa nyo kanina, pinasanib nyo sa katawan ni nanay yung mangkukulam. Tumpak ka na naman, Jonas. Matalino ka talagang bata. Ano naman po yung tigalpo? Ang tigalpo, isang uri ng ataking ginagamit sa kombate espiritual. Pwede din itong gamitin sa pisikal na laban. Depende sa uri ng tigalpong gagamitin. May malalakas at may mahihina. Pero parehong nakakapinsala. Meron din namang uri ng tigalpo na nagbibigay ng ginhawa sa taong patutungkulan mo nito. Kagaya ng ginawa ko kanina sa iyong ina. Pinatulog ko ang kanyang kaluluwa upang magbigay daan sa kaluluwa ng mangkukulam. Nabanggit po ninyo kanina yung tungkol sa mga nilalang na gumagamit ng kapangyarihan sa kaliwa. Ano po ba yun, Manong? May kanan din po ba? Tama ka, iho. Talagang detalyado ang mga tanong mo. Bagay na bagay sa kurso mong abogasya. Nakasanayan lang po, tatang. Pasensya na po kayo, ha, kung marami po akong tanong. Ayos lang yan, iho. Maigi na yung marami kang nalalaman. Kesa naman nagmumukha ka lang matalino na wala ka namang alam. Bueno, tama ka. Ang tawag sa aral na ginagamit ko, lihim na karunungan. Nahati sa dalawang panig ang karunungang ito. Lilinawin ko lang, Jonas. Hindi Diyos ang naghati nito sa dalawa, kundi tayo mismong mga tao. Bakit naman po, Manong? Ang karunungan ng Diyos, walang hanggan. Walang sino man ang nakakasukat nito, kaya hindi lubusang nauunawaan ng mga tao. Nagkaroon ng pagtatalo sa dalawang panig at kalaunan, nahati sa dalawa. Kaliwa para sa mga taong gumagamit nito sa kasamaan at kanan naman para sa mga taong nananatili sa prinsipyo ng paggawa ng mabuti. Kayo po, tatang. Kaliwa po ba kayo o kanan? Magandang tanong, iho. Hindi mo masasabi kung kaliwa ka o kanan. Ang gawa mo ang siyang magsasalita para sa'yo. Tao lang din ako, Jonas. Nakakagawa ng maling desisyon at hindi maiiwasang makasakit ng iba. Naiintindihan ko naman po yun, tatang. Pero bakit po nyo pinili yung ganitong daan? Tayong mga tao, nakatadhanang tahakin ang iisang landas. Walang katotohanan ang sinasabi nilang tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Oo, ikaw ang nagpapasya ng buhay. Pero ang Diyos Ama ang nagdidikta nito kung magaganap pa o hindi. Para sa akin, sinunod ko ang kalooban ng Ama
Kaya ako ngayon nandito para gawin ang misyong iniatang niya sa akin. Nagpatuloy pa sa pag-uusap ang dalawa. Napakaraming bagay pa ang pinaliwanag ng matanda hanggang sa nadako sila sa mga gamit ni Tatang Edgardo. Yung dignum po, saan naman po yan ang galing? Ah, 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 ah. Ito ba? Nanggaling ito sa aking maestro. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko sa lihim na karunungan. Nang mamatay siya, ako na ang nagpatuloy ng lahat. Ramdam ni Jonas na nagpipigil na ito sa pagsasalita, kaya itinigil na ng binata ang pagtatanong. Maya-maya pa, tinawag na sila ni Aling Lolita para kumain. Luto na pala yung ulam. Tara Tatang, kain na muna tayo. Sige iho, nagugutom na nga rin ako eh. Habang kumakain, napansin ni Jonas na tila malungkot ang matanda. Nakatitig lamang ito sa bintana. Matapos ang hapunan, nagpaalam ang matandang aalis na. Ngunit bumuhos ang malakas na ulan kaya hindi ito pinayagan ni Aling Lolita. Nako Tatang, wag na po muna kayong umalis. Malakas po yung ulan at alam ko di na wala kayong matutuluyan. Kaya dito na lang po kayo magpalipas ng gabi. Nako, makakaabala pa ako sa inyo. Isa pa, napakadumi ng kasuotan ko. Baka marumihan lamang ang kubre ng kama nyo. Naku Manong, wag mong isipin yun. Ang mahalaga, may maayos kang matutulugan. At kung tungkol lang din naman sa susuotin mong damit, ako nang bahala. May mga naiwang damit ang asawa ko at hindi na din naman niya yun maisusuot dahil tumaba na siya ng husto. Sandali lang ho at kukunin ko muna. Maraming salamat Lolita ha. Sandali lang, hindi ko pa nakikita ang tatay ni Jonas. Nasa na pala siya? Nagtatrabaho sa ibang bansa. Isang beses sa isang taon lang umuuwi. Kaya hindi kayo nagpapang-abot noon. Pero palagi kitang nakukwento sa kanya. Ang sabi pa nga ng asawa ko, sana makilala ka niya. Ganun ba? Sana lang magkita na kagad kami. Matapos magbihis, naupo sandali si Tatang Edgardo sa veranda upang magsigarilyo. Sinamahan naman ito ng binata dahil talagang interesado ito sa mga nakaraan ni Tatang Edgardo. Tatang, pasensya na po kayo ha. Alam ko, masyado akong matanong. Nagtataka lang po talaga ako tungkol sa buhay nyo at bakit nag-iisa po kayo? Napag-isip-isip ng matanda na wala namang masama kung ikukwento nito ang tungkol sa buhay. Parang kamag-anak na din ang turing ng mag-ina sa kanya at hindi na din iba ang tingin niya sa dalawa. Medyo mahabang kwentuhan ito Jonas ha. Handa ka bang makinig? Opo Tatang, sa totoo lang, ang tagal na naming tinatanong ni Nanay kung ano po yung totoong nangyari sa inyo at bakit po kayo nag-iisa sa buhay. Huminga ng malalim ang matanda at nagsimulang magkwento. Alam mo Jonas, hindi naman talaga ako nag-iisa sa buhay noon. May mga kapatid ako. Namumuhay ng mapayapa kasama ang mga magulang namin. Ang mga sumunod na tagpo, pagbabalik tanaw sa naging buhay ni Tatang Edgardo. Nakatira ito sa isang malayong probinsya. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga magulang at masasabing payak ang pamumuhay. Hindi rin naman sila nahihirapan.
Halos lahat ng pangangailangan, lalo na ang pagkain, nakatanim na sa bakuran ng munting tahanan. Tahimik at payapa ang baryong tinitirhan noon. Binata pa si Edgardo, ngunit isang kaguluhan ang lubusang nagpabago sa buhay ng binata. Ito ay nang minsang pasuki ng mga terorista ang baryo. Pinagpapatay ang lahat ng madadaanan ng mga ito. Kasama sa mga yun, ang magulang at mga kapatid. Labis itong dinamdam ni Edgardo, lalo pa nang mapagtanto na wala na din siyang naiwang kamag-anak sa lugar. Dahil sa kaganapan, nagkimkim ng galit si Edgardo, lalo na sa mga taong pumatay sa mga kaanak. Ngunit wala itong magawa para mabigyang hustisya ang kanilang pagkawala. Ng mga sandaling yun, desperado na ang binata na makaganti. Naghanap ito ng paraan hanggang sa makilala ang isang matandang nagngangalang Francisco. Nalulong sa alak si Edgardo. Naging laman ng kulungan dahil madalas itong masangkot sa kaguluhan at ang pinakamalalang nagawa ng binata nang mapatay nito ang isa sa mga opisyal ng baryo. 5 buwang nakulong ang binata. Sa loob ng panahong yun, dito niya napagtanto na malaking bahagi na ng buhay ang nasayang. Dito na nakilala si Mang Francisco, pinakamatandang preso sa lugar. Dahil sa nagawang krimen, madalas pagdiskitahan ng ibang preso ang binata, dahilan para araw-araw masangkot ito sa kaguluhan. Mukhang mainit talaga ang dugo sa'yo ng iba nating kakosa, bata. Alam mo, hindi mo na lang dapat pinapansin ang mga yan. Kung hayaan ko silang pagdiskitahan ako, Manong, mamimihasa yung mga yan. Madadamay din naman ako sa mapaparusahan di lubos-lubosin ko na. May punto ka nga naman. Pero tignan mo yung itsura mo. Para ka ng nilatang ube. Puro pasa, sugat, at bukol na yung mukha mo. Marami po sila, Manong Kaya ganun. Masangga ko man ng isa. May tumatama namang isa. Alam mo, iho, mas mabuti nang umiwas ka sa gulo kung alam mong hindi mo kakayanin. Pero tatanungin kita, kanino ka ba talaga galit? Sa mga kakosa natin o sa mga tao sa labas? Biglang natahimik si Edgardo sa naging tanong na matanda. Tumayo ito at naglakad para umiwas dahil maging ang binata hindi alam ang kasagutan. Kinagabihan, habang nakahiga, napaisip si Edgardo. Teka, kanino nga ba talaga ako galit? Ito ang paulit-ulit na tanong sa isipan ng binata hanggang sa tuluyang makatulog. Kinabukasan, maaga din silang ginising ng mga bantay upang mag-ehersisyo at gumawa ng mga gawain kagaya ng paglilinis ng selda, maging ng paligid. Nakasanayan na ni Edgardo na tuwing ganitong oras, siya ang pinagdidiskitahan ng mga kapwa preso. Lumapit ang mga ito sa kanya para gambalain sa ginagawa. Itinapon ng isa sa mga preso ang basurang pinaglalagyan ni Edgardo ng kalat. Mukhang may naiwan pang kalat dito, bata. Ayusin mo nga yung paglilinis nang hindi nagagalit sa'yo si Warden. Huminga ng malalim si Edgardo. Dinampot ang mga kalat, sabay lagay sa basurahan. Nakamasid lamang si Mang Francisco ng mga oras na yun. Nagulat ito dahil hindi pinatulan ng binata ang mga kapwa preso.
Naglakad palayo si Edgardo habang hila ang sako ng basurahan. Inapakan naman ito ng isa pang preso, dahilan para mabitawan ng binata. Napailing na lang si Edgardo, muling bumalik para damputin ang mga nagkalat na basura. Akmang sisipain na sana ito ng isang preso nang biglang sumigaw si Tatang Francisco. Subukan mong galawin ni isang hibla ng buhok ng batang yan. Tignan natin kung saan ka pupulutin. Nilingon ni Edgardo ang matanda. Nakita itong nakaupo sa isang sulok habang may hawak na walis. Oy, si Tatang Francisco. Huwag ka nang makisali sa laro namin. Hindi ka naman namin ginugulo eh. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko, Oscar. Tigilan niyo ang binatang yan. Alam mo, tanda, masyado ka nang nagmamatapang eh. Pasalamat ka. Hindi ako pumapatol sa matanda. Ako din naman, Oscar. Ayokong pumatol sa mga taong gamunggo ang utak. Kaso, mukhang mapipilitan na yata ako. May araw ka din, tanda. At ikaw naman, Totoy. Huwag kang harang-harang sa daraanan ko. Kung ayaw mong samain ka. Umalis na ito ng tuluyan. Nagpatuloy naman si Edgardo sa pagdampot ng mga basura. Dinala sa tamang tapunan. Pagkabalik ng binata, naroon pa rin si Tatang Francisco. Manong, tumawag na ng pang-agahan na. Bakit nandito pa din kayo? Hinahantay kita, iho. Alam mo, punong-puno na ako sa ginagawa ni Oscar. Pero ang ipinagtataka ko, bakit hindi ka na lumalaban? Napag-isipan ko. Wala naman ding saysay kung lumaban pa ako eh. Oo, nung una, gusto kong patunayan sa kanila na hindi ako pwedeng api-apihin. Pero sa bawat araw na dumaraan, mukhang lalo lang lumalala yung sitwasyon eh. Mukhang natauhan ka na din. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Francisco. Ako naman po si Edgardo. Maraming salamat nga po pala ha. Teka, bakit gano'n na lang yung takot sa ng mga taong yun? Kagaya ng sinabi ni Oscar, hindi niya lang ako pinapatulan. Dahil matanda na ako. Tara na, kumain na tayo. Lingid sa kalaman ni Edgardo na may mas malalim na dahilan kung bakit iginagalang ang matanda at kinakatakutan ng lahat. Saka pa lamang ito nalaman ng binata nang minsang ipatawag ito ng warden tungkol sa kaso. Ipinatawag kita tungkol sa kaso mo. Hindi naghain ng demanda ang pamilya ng napatay mong kagawad. Nakikita ko namang mabait kang tao. Kaya magpakabait ka lang at siguradong makakalabas ka ng maaga. Talaga po, Warden. Salamat naman sa Diyos. Ano po ba yung nangyari? Bakit hindi sila nagsampa ng kaso? Napatunayan na dumidepensa ka lang eh. Kaya mo siya napatay. Yun naman po talaga yung kwento ko sa mga pulis. Kaso lang, hindi ako pinaniwalaan eh. Alam mo naman ang hustisya, bulag hanggat walang ebidensya. Siya nga pala, iwasan mo yung pakikipagsalamuha kay Oscar ha. Mapapasama ka lang lalo dyan eh. Yun nga din po yung sinabi ni Mang Francisco. Iwasan ko daw sina Oscar. Kaso, sila din mismo yung lumalapit eh. Nagulat ang warden sa sinabi ng binata. Dahil hindi ito nakikipag-usap sa iba, maliban sa kanya. Ano? Nakausap mo si Mang Francisco? Himala, walang ibang kinakausap yung matandang yun, kundi ako. Napapansin ko nga din po yun eh. Pero gaano ba katagal yang si Mang Francisco rito? Nandito na yan ang una akong madestino.
Di ako sigurado kung gaano nakatagal nakakulong yung matandang yun. Ano ba yung kaso ni Mang Francisco? Ayoko sanang sa akin manggaling to eh. Pero sasabihin ko na din para may ideya ka. Isang buong baryo ang pinatay ng taong yun sa loob lamang ng isang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Edgardo nang madinig ang sinabi ng warden. Hindi nito lubos maisip na magagawa yon ng napakahinahong matanda. Ano ka mo? Isang buong baryo? E paano niyang ginawa yun, warden? Kagaya ng sinabi ko, ayokong manggaling sa akin yung kwento. Total nagkakausap naman kayo. Bakit hindi mo siya tanungin? Matapos yun, muling bumalik sa selda si Edgardo. Nilapitan ito ni Mang Francisco upang kausapin. Kumusta naman ang pag-uusap niyo ni Warden? Dinig ko, mapapabilis daw ang paglabas mo rito ha. Mabuti kung ganun, nang hindi masayang ang buhay mo. Oo nga po, Manong eh. Pero may tanong lang ho sana ako sa inyo. Kung ayos lang. Kahit ano, wag lang matematika ha. Mahina ang utak ko doon. Wika ni Mang Francisco. Sabay tawa ng malakas. Ngunit bigla itong nagseryoso. Nang ibato ng binata ang tanong. Ano po ba yung nangyari sa inyo? Ang sabi ni Warden, isang baryo ang pinatay nyo, kaya kayo nakulong. Huminga ng malalim si Tatang Francisco. Tumayo, sabay harap sa pinto ng selda. Inakala ni Edgardo na aalis na ito. Ngunit laking gulat ng binata dahil nagsimulang magkwento ang matanda. Totoo ang sinasabi ni Warden. Isang baryo ng mga aswang ang pinatay ko. Pero syempre, walang maniniwala na mga aswang ang nakatira sa lugar na yon. Kaya heto, nakulong ako ng habang buhay na sistensya. Baryo ng mga aswang? Totoo po ba yung mga yun? Kung ako ang tatanungin mo, sasabihin ko sa iyong totoo sila. Ang malaking tanong, maniniwala ka ba? Ang totoo, medyo duda ako eh. Pero kung nandito ka dahil doon, siguro nga, totoo ang mga sinasabi mo. Ang mundo sa labas ng kulungan, Edgardo, hindi lang pinamumuhayan ng mga taong kagaya natin. May ibang nilalang na nagtatago sa dilim at nabubuhay sa pagkain ng laman at dugo ng tao. Sila ang dahilan kung bakit may mga kagaya ko. Ano po ba kayo bago makulong, Manong? Ang tawag sa akin ng mga tao, berdugo ng mga aswang. Maliban doon, isa rin akong albularyo. Lalong naging interesado ang binata sa kwento ng buhay ni Mang Francisco. Hanggang sa hindi namamalayan na unti-unti na siyang tinuturuan ng matanda ng lihim na karunungan. Natutong gumamit ng mga dasal si Edgardo hanggang sa naperpekto niya ang mga ito. Pagdating sa mga dasal at orasyon, wala na akong maituturo sa iyo. Ikaw na ang bahalang tumuklas ng bisa ng mga yan. Pero magagawa mo lamang ito pag nakalaya ka na. Manggamot ka, Edgardo. Sa paraang yun, makakatulong ka sa iyong kapwa at mas mapapalapit sa Panginoon. Tandaan mo palagi ang mga bilin ko sa iyo. Wika ni Mang Francisco. Lingid sa kalaman ng binata na ang pag-uusap na yun ang magiging huling pag-uusap. Kinabukasan, ginising ni Edgardo ang matanda dahil magsisimula na ang ehersisyo sa umaga. Ngunit naramdaman nitong hindi na humihinga si Tatang Francisco.
Nang hawakan ni Edgardo ang kamay, may nakapatong na kapirasong papel na nagsasabing, "Ipinapamana ko sa iyo ang kakayanan ko at ang mga naiwan kong gamit. Pasensya na kung hindi ko kagad nasabi, pero kasabay ng pagtuturo ko ng kaalaman, ang unti-unting paglipat ng nalalabing lakas at aking kapangyarihan. Kunin mo sa bantay ang mga naiwan kong gamit. Ibigay mo ang sulat na ito at ibibigay din nila sa iyo ang mga yon. Mag-iingat ka sa labas, Edgardo. Pasensya ka na kung hindi ko na masasaksihan ang paglabas mo sa pinto ng kulungang ito. Paalam, kaibigan. Patnubayan ka nawa sa iyong paglalakbay." Ilang buwan ang nakalipas. Matapos mamatay si Tatang Francisco, tuluyang pinalaya si Edgardo. Yun ang nagsimula ng panibagong yugto ng buhay. Sinunod nito ang bilin ni Mang Francisco. Naging manggagamot ang binata. Nagpagala-gala ito sa lansangan hanggang sa napadpad sa lugar nila Jonas. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan ang naging kwento ng buhay ko, Jonas. Masalimuot, pero mahalagang aral ang natutunan ko. At yun ay pahalagahan ng buhay. Mahabang panahon ang sinayang ko sa kakahabol sa mga taong pumatay sa aking mga magulang. Ngunit wala ding nangyari. Grabe naman pala yung nangyari sa inyo, Tatang, no? Pero laking pasasalamat ko po. Nakilala namin kayo ng lubusan. Hindi pa ako pwedeng mamirme sa iisang lugar, Jonas. Hindi pa tapos ang aking misyon. Nauunawaan ko po, Tatang. At isa lang din naman ang kahilingan ko sa inyo eh. Mag-iingat po kayo. At sa oras na matapos po yung misyon nyo, nandito lang po kami nag-aantay sa inyo. Palagi pong bukas yung tahanan namin. Maraming salamat, Jonas. Masaya ko at nakilala ko ang mababait na taong kagaya nyo. Wala pong anuman, Tatang. Kalooban po ng Diyos na makilala namin kayo. Dahil alam ko pong may matinding dahilan ng may lika kung bakit kanya dinala sa buhay namin. Napangiti ang matanda. Sa kabila ng pagkawala ng pamilya, nakatagpo naman ito ng mga taong handang tumanggap sa kanya sa kabila ng malagim na nakaraan. Kinabukasan, nagpaalam na itong magpapatuloy sa paglalakad upang mangalakal. Inakala din ng mag-inang tapos na ang nangyari kay Aling Lolita. Lingid sa kalaman ng mga ito na may mas malaking gulong na kaugnay sa pangyayaring yun. Nang mga sumunod na araw, isang lalaki ang dumaan sa bakuran. Kasalukuyang nagwawali si Aling Lolita. Habang si Jonas naman, naghahanda ng pumasok. Nakita ng binatang nakipag-usap ang ina sa lalaki. Laking gulat ni Jonas nang biglang hablutin ng hindi inaasahang panauhin si Aling Lolita. Hahabulin pa sana ito ng binata, ngunit may isa pang lalaking humarang sa kanya. "Huwag mo nang tangkaying sumunod kung ayaw mong pati ikaw mapahamak." Hindi makagalaw si Jonas na mga sandaling yun. Maging ang sumigaw, hindi niya magawa. Bigla na lang nawala ng ulirat nang tuluyan ng makalayo ang lalaki. Nagising na lamang itong nasa loob na ng tahanan. Nakaupo sa tabi niya si Tatang Edgardo. Mabuti naman at nagising ka na. Anong nangyari? Nasaan ang nanay mo? Marahang tumayo si Jonas. Ikwinento sa matanda ang mga nangyari. Kinuha nila si nanay. Hindi ko kilala yung mga taong yun eh. Hindi ko din alam kung saan nila dadalhin si nanay.
Tulungan niyo po ako. Huminahon ka, Jonas. Yon ang gagawin natin. Kailangan mong ipahinga ang katawan mo. Malakas na tigal po ang tumama sa'yo, kaya ka nawala ng malay. Ako nang bahalang maghanap ng kinaroroonan ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mababawi natin ang buhay ng iyong ina. Pero ano po kaya yung dahilan kung bakit nila dinukot si nanay? Siguradong may kaugnayan ito sa mangkukulam na pinatay ko. Sa oras na malaman ko ang kanilang kinaroroonan, wala kong ititirang buhay sa kanila. At masasaksihan mo kung paanong pinatay ni Mang Francisco ang isang baryo ng mga aswang. Nakita ni Jonas ang biglaang pagbabago ng reaksyon ng mukha ng matanda. Naging mas mabangis at matatanaw ang galit sa mga mata. Kinahaponan, nagsagawa ng ritual ng pagtatawa si Tatang Edgardo gamit ang damit ni Aling Lolita. Nagawa nila itong matunton, hindi kalayuan mula sa tahanan. Sasama po ako, Tatang. Pakiusap. Walang problema. Basta't huwag ka lang haharang sa daraanan ko at sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pinuntahan ng mga ito ang lugar. Nakita ang ilang grupo ng kalalakihan. Napapalibutan ng mga ito ang isang tahanan. Kagaya ng inaasahan, nagpakita ka din sa wakas. Ngayon, pagbabayaran mo ang pagkamatay ng kapatid namin. Hindi ako sigurado kung yan nga ang mangyayari. Pero kung yan ang pinaniniwalaan mo, ikaw ang bahala. Aba, masyado kang mayabang ah. Baka nakakalimutan mong may hawak akong alas. Alas baka mo. Sa palagay mo, matitinag ako ng pagtatago sa likod ng bihag. Pinatutunayan mo lang sa akin na isa kang malaking duwag. Tignan natin kung makapagsalita ka pa ng ganyan. Sa oras na patayin ko ang matandang baba. Teka, nasaan ang bihag? Laking gulat ng lalaki dahil biglang nawala si Aling Lolita sa tabi. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Sinong bihag yung papatayin mo? Napatingin sa kanya ang lalaki. Nakitang buhat-buhat na nito si Aling Lolita. Hindi makapaniwala si Jonas na nagawang kunin na matanda ang ina. Paano po ninyong nakuha si nanay? Saka ka na magtanong. Umalis na kayo rito. Ako nang bahala sa mga kalaban. Dali-dali nang lumayo ang mag-ina sa lugar. Sinubukan pa silang habulin ng mga kalaban. Ngunit hindi na nakalampas ang mga ito kay Tatang Edgardo. Mukhang may ibubuga ka nga tanda. Hindi ko mapapatay ang kapatid mo kung wala kong sapat na kakayanan. Kaya ngayon, kung gusto mong matulad sa kanya, walang problema. Walang ibang mamamatay dito, kundi ikaw. Wika ng lalaki, sabay bato ng tigalpo sa matanda. Ngunit hindi man lamang ito natinag. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Parang hindi naman yata yan yung sinasabi mo kanina ha? Ganun ba? Tignan natin ngayon kung makakapagsalita ka pa. Matapos kong gawin sa'yo to. Nag-usal ng mga dasal ang kalaban. Ibinato sa matanda. Kung titignan sa pangkaraniwang mga mata, nakatayo lamang ang mga ito.
Ngunit para sa mga taong kagaya ni Aling Lolita na nakaranas ng saniban, nakikita nito ang paglalaban ng kaluluwa ng dalawang magkatunggali. Hindi ito makapagsalita. Nanatili lamang itong nakatitig sa dalawang naglalaban. Hanggang sa muling pag-atake ng matanda, napaluhod ang kalaban. Bumuluwak ang dugo sa ilong at bibig. Pilit itong tumatayo at gumanti ng pag-atake. Sa kasamaang palad, wala pa rin itong nagawa. Sa pagkakataong yun, tumulong na ang mga kasamahan nito. Ngunit wala pa ding nagawa ang pinagsama-sama nilang lakas sa hawak na bertud ni Tatang Edgardo. Sa paningin ng mga kalaban, isang makinang na nilalang ang nakatayo sa harapan nila. May 6 na pakpak, 4 na kamay. Bawat isa sa mga kamay na ito may gintong sibat. Isa-isang binabato ng nilalang ang sibat na tumarak sa katawan ng mga kalaban. Ang ilan ay nagtangkapang tumakas, ngunit hindi rin nakaligtas ang mga ito sa huling atake ni Tatang Edgardo. Hinawakan ni Aling Lolita ang kamay ni Jonas. Saka pa lamang nakita ng binata ang pag-ula ng gintong palaso mula sa kalangitan. Naalala ni Jonas ang kwento ni Tatang Edgardo kung paanong pinatay ni Mang Francisco ang isang buong baryo ng aswang. Nilapitan ni Jonas ang matanda upang alalayan. Nakikita niyang dahan-dahan na itong natutumba. Tatang Edgardo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Talagang nakakapanghina lang ang ganong uri ng tegalpo. Alalayan mo lang akong makapaglakad. Pahinga lang at mainit na kape ang kailangan ko. Matapos ang laban, umuwi ang mga ito sa tahanan nila Jonas. Kinabahan ng binata dahil alam niyang makukulong muli si Tatang Edgardo. Paano na yan, Tatang? Di babalik na naman kayo sa kulungan? Hindi. Sa palagay ko, matutunaw ang katawan ng mga tinamaan ng tegalpong yon. At abo na lamang ang matitira. Mabuti naman kung ganun, Manong. Salamat naman sa Diyos at nailigtas niyo si Nanay. Nangako ko sa iyo, Jonas, at bilang ganti sa lahat ng binigay niyong tulong. Wala naman ho kayong dapat ipag-alala tungkol doon eh. Kusang loob po namin ang pagtulong at hindi po kami nag-aantay ng kapalit. Ito po ang kinalakihan ko. Si Nanay po yung nagturo sa akin ito. Nakapagtutulong ka, bukal dapat palagi sa kalooban mo at huwag kang mag-aantay ng anumang kapalit. Matapos ang kaganapang yun, muling nagpaalam si Tandang Edgardo. Hindi na sana papayag si Jonas, ngunit wala na itong nagawa. Ito ang huling beses na nakita ni Jonas ang matanda. Nagpatuloy ito sa pag-aantay na magbabalik ito. Ngunit nakalipas na lamang ang ilang taon. Hindi na ito muling nagpakita. Nalungkot ang binata. Hindi tinupad na matanda ang pangako sa kanya. Ngunit isang araw, nagulat ito nang may dumating na maliit na kahon. May kasama itong sulat. Napangiti si Jonas nang malaman kung kanino ito nagmula. Kay Tatang Edgardo. Binasa nito ang nilalaman ng sulat. Nalungkot ang binata. Napag-alaman nitong wala na si Tatang Edgardo. Ito ang nilalaman ng sulat. Pasensya ka na kung hindi ko natupad ang aking pangakong uuwi sa inyo. Alam kong masama ang loob mo, kaya humihingi ako ng kapatawaran.
Kasama ng sulat na ito ang mga kagamitan ko. Iniiwan ko ito sa iyo. Kasama ng mga gamit isang libretang naglalaman ng mga dasal. Kung gusto mo, pag-aralan mo ito at nawa ay gamitin sa kabutihan. Ito lang ang tanging kahilingan ko. At nawa ipagpatuloy mo ang sinimulan namin ni Mang Francisco. Malaki ang tiwala ko sa iyo at alam kong isa kang mabuting tao. Huwag mong hayaang baguhin ka ng mundong ginagalawan mo. At sa halip, ikaw ang gumawa ng paraan para magbago ang mundo. Hanggang dito na lamang ako, Jonas. Maraming salamat sa mga alaala at ibinahagi mo sa akin na minsan sa aking buhay. Naranasan ko muli ang magkaroon ng buong pamilya. Naluha si Jonas sa mga nabasa. Ngunit masaya ito. Hindi man bumalik si Tatang Edgardo. Nag-iwan naman ito ng mga alaala. Mahalagang bagay na maaaring magamit ni Jonas sa pagtulong sa kapwa at para maituloy ang sinimulan ni Tatang Edgardo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.